Good morning, good morning. Maulang-maulan, ha? Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Masyado hong busy itong ating guest. Kaya alam nyo, nagpapasalamat tayo, nakasingit tayo sa schedule niya dahil fresh na fresh ito galing sa kanyang biyahe. Siya po ang ating Department of Labor and Employment Head at siya rin po ang concurrent chairman ng yung Government Peace Negotiating Panel na kasalukuyan po nakikipag-usap dun sa mga pinuno ng National Democratic Front. Let's welcome back to the program Secretary Silvestre Bebot Bello III. Sorry. Welcome back, sir. Welcome back. Welcome back, please. Talagang may ano ka pa niyan, may jet lag ka pa niyan. Medyo naman. Dahil kailan ba? Galing ako ng Riyadh, tapos tuloy kami ng Oslo. Nagdaan ka na ng Riyadh? Riyadh. Kasi yung mga tama. Problema nila eh. Yun nga siya. Iayayain nga sana kita dun eh. Napauwi ko na pala nga. May napauwi akong dalawa. Si Irma Edloy, matanda mo yung namatay dahil binugbog. Hindi pa naman masiguro kung nabugbog o ginahasa. Oo. Inabutan ko sa ospital yan. Kinausap ko, hindi na makausap eh. Unconscious na. Okay. Hanggang natuloy na namatay. Pero sabi ng doktor na tumingin sa medical abstract, parang namolest siya eh. Pero may edad na yun, di ba? Hindi naman, mga siguro early 30s. Early 30s lang. Early 30s, Pero okay naman, may uwi na yung kanyang bangkay. At nakuha na namin yung process ng insurance policy. Okay. At tinakot ko yung ahensya kung hindi mo maibigay yung benepisyo niya agad-agad. Kansilado mo yung lisensya mo, kako. Mukha naman natakot. Kailangan patakutin eh. Yun nga eh. Kuminsan. Pero ito ngayon, kagaya nun, last week kasi, kaya tumatawag din ako sa yung last time, yung mga kababayan din natin doon na humingi naman din ng assistance. Actually, 8 yung isang tumawag sa 8 grupo sila eh. Medyo hirap din sila doon. Connected naman tayo ngayon. Unahin ko na muna to, Secretary. Balikan ko lang ito nasa Jeddah, Kingdom Saudi Arabia. Kasi gusto nga sana kitang yayain doon na puntahan natin minsan eh. Pagka pakutan na natin ulit eh. Magandang araw sa inyo dyan sa Jeddah. Alex? Magandang umaga po, Kuya Daniel at Secretary. Andito si Secretary Bebot Bello sa tabi ko. Well, kadadaan lang din niya diyan sa Jeddah naman sa Saudi Arabia. At gusto ko kayo mismo ang direktang dito tayo. Direktang makapagdulog kay Secretary. Last time kasi kausap ko tong mga to, Secretary Bebot eh. Sila, 8 sila na nagsisiksikan din doon sa isang area. Yung 2 na i-pull out namin, dinala namin dun sa aming coordinating center. As a matter of fact, yesterday ay napauwi namin yung 2. So itong 6. Nandiyan ako eh. Yun nga eh. Pero sila ay tipong ayaw naman nilang umuwi eh. Dahil sa sweldo nila. Hanggang iniintay nila yung sweldo nila. Nabanggit niyan ka, Dani, dahil yung mga kasama natin na nandun, na ayaw uwi dahil sa sweldo nila, nagdala kami ng abogado doon. Okay. Para magpirma sila ng special SPA. power of attorney. At kasama ng abogado ng hari, kasi kausap namin yung Minister of Labor, may utos ang ating hari na inutusan yung mga kumpanya, kagaya nung OJ, yung Osama Bin Laden, at saka yung MJ, na bayaran lahat ang mga right away, mas mabilis. Kasi yun ang pangamba nila, yung pagtagal eh. Alex, pwedeng eto si Secretary Bebot para direktang maidulog niyo yung inyong gustong ilapit sa kanya at madinig niya mismo dahil alam mo, maswerte tayo ngayon. Meron tayong Secretary ng Labor na pwedeng handang makinig sa atin. Go ahead, Alex. Good morning po, Mr. Secretary. Yung morning, kumpanya po nga namin, hindi napabilang dyan sa Siam. Dahil yung pangalan po ng kumpanya namin ay Rio Trading Contracting Company Limited. Maraming beses na po kami lumapit sa welfare officer dito, pero wala sila magawang tulong sa amin na bagamat may sulat na galing dyan sa OWA dahil yung aking pong anak nag-email na rin po diyan. Dinala ko po yung email sa OWA kay Mr. Angel Cruz mismo at ang sabi sa akin wala siyang magagawa doon sa sulat na yun. Kaya maghihintay pa rin kami kung kan. Ngayon po, dahil kami nahihirapan na rin dito, hinihintay namin yung decision sa amin ng Saudi Labor dahil
nagfile nga po kami ng kaso sa Saudi Labor, balik pa na ngayon. 6 na buwan na. Napakabagal ng proseso. Yung resulta lang hinihintay namin para makuha na namin yung pera namin, wala pa rin hanggang sa ngayon. Baka sa 1 buwan pa makukuha. Alex ba yan? Si Alex. Ang gusto po namin, makaabit po sana muna kami ng financial assistance para naman po maipadala din namin sa pamilya namin at makabayad man lang kami ng mga kuryente, putol na rin po mga kuryente namin sa bahay. Ay, Alex, Opo. yung tungkol sa financial assistance, huwag po kayong mag-alala dahil meron kaming board resolution sa OWA na yung binigay namin kalahating bilyon ay para sa lahat ng mga OFW dyan. Hindi lang yung pinipiling kumpanya. At mabuti na banggit mo sa akin yung Angel Cruz na yan. At dahil marami na kong natatanggap na balita na nangungutong yung tarantadong yan eh. Mabuti pinarating mo, ipaparecall ko agad dyan si Angel Cruz para hindi naman naman merwiso sa ating mga kababayan dyan. Sabihin mo sa ating mga kababayan, lahat kayo dyan, Alex, na tutulungan namin kayo kahit na hindi kayo kasama doon sa malalaking kumpanya, sasakupin na namin kayo para makauwi kayo o kaya makuha ninyo agad yung inyong asweldo dyan. Opo. Salamat po. Salamat po. Okay, Alex. Okay ka na? Opo. Ha? Okay na po kami, Brother Daniel. Pero Alex, kung mari lang i-text mo sa akin yung pangalan ninyo, lahat kayo, pangalan ng kumpanya ninyo, at address, at saka yung pangalan ng ahensya ninyo, para yung ahensya ninyo rito sa Pilipinas, pasasagutin din natin sila. Opo. Okay. I-message po namin yung contact Brother Daniel. Dito kukunin natin at pakuha nyo na kaagad para mabigay natin ngayon kay Secretary Bebot. Okay, Alex? Opo. Ha? Opo, sige po. Salamat. Ayan, di makahinga-hinga na kayo ng maluwag dyan. At malaki ng hinagpis nito mga ito eh. Sana ay nakakakain ba kayo na maayos, Alex? Ayos pa naman po. Ayos pa naman. Nakatawa pa nga po. Talagang malaking kalukuhan yung Sige. Angel Cruz na yan. Marami na ako nababalitaan eh. Okay. Salamat, Alex, ha? Si Alex Auxilio mula po dyan sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Pakikuha lang yung dapat na makuha at malaman ni Secretary. Ibig sabihin, may nadidinig na kayo talaga doon sa... Oo, marami na. Kinukutungan na yung mga manggagawa doon. Pero pang ibang mababae, nababalitaan ko, ewan ko kung gaano totoo yun. Parang binibenta niya eh. Oo. Parang nagbubugaw pa, ha? Oo. Nako na ba? Siyempre, yung mga kababayan natin. So, paparecall mo na to? Paparecall ko na yan. Okay, yan. Hindi pa-recall na. May gumulong kagad na ulo, umaga-umaga. Ganyan talaga, bawal ang pikon. Kailangan lang gawin ni Secretary Bebot yung kanyang trabaho. Alam nyo to si Action Man. Eto, fresh from Oslo dahil marami akong dapat na malaman sa iyong balita. Ano bang mga mahalagang dapat mong dalhin sa amin ngayon at yung naging resulta ng inyong pagbiyahe sa Oslo, Norway? Alam mo, Danny, napakagandang balita at sa wakas ay pumayag na sila ng tigil putukan, ceasefire. Okay. Ceasefire. Noong una... kasi dati nagkaroon ng unilateral ang presidente. Tapos hindi natugunan. May nadali pa sa atin. Oo nga. Ngayon, ano na to? Nagdeklara sila ng ceasefire nung bago mag-umpisa yung pag-uusap namin. Pero sabi lang hanggang August 27 lang. Bakit naman? Ewan ko. Siguro, tapos na yun. Pero... August 29 na ngayon. After nung pag-uusap namin, paglalagda namin ng kasunduan, sabi nila indefinite na. So wala nang limit. Wala nang limit yan. At maring aabot sa punto na magkakaroon na kami ng joint bilateral ceasefire. Pero paano yung kagaya ng unang nangyari na nagdeklara presidente tapos may nadaling mga sundalo natin? Anong nila doon? Anong kanilang... wala naman silang dineklara pa noon eh. Oo. Pero wala ba silang action doon with regard to that? Wala. Meron ng iniimbestigahan. May investigasyon na nga sila. Sinabi nga nila na kayong lumabag sa ceasefire ninyo, sabi aminin ninyo, nag-ceasefire kayo pero may operation ginagamit ng military parang pang takip sa kalukuan sa paglalabag yung mga bang tawag doon yung mga kapgu
Yung mga paramilitary units ang ginamit, sabi nila. Yun ang sinasabi nila. But how can we be assured now na talagang yung ating ngayong ceasefire na yan will be respected, Secretary Bebot? Meron kaming create na tinatawag naming ceasefire monitoring committee. At mag-uusap sila kung ano yung mga mechanics, kung hanggang saan yung pwersa nila, hanggang saan yung pwersa natin, anong gagawin nila doon. Kasi hindi naman pwede na i-withdraw natin lahat ang mga kasundaluhan natin at kapulisan natin. Kailangan meron pa rin, nandiyan pa rin ang presence nila. Pero wala na lang yung tinatawag natin military o police offensive operation. Okay. Pero nandiyan pa rin sila kasi katungkulan din nila na protektahan ng ating mga kababayan. So paano ngayon yung kung may mga paglabag na naman? Ano na pag-usapan ninyo in case merong lumabag doon sa both sides? Ano ba? Papanig ng gobyerno o panig nila? Yun ang pag-uusapan nila ngayon. Itong September magmi-meeting na sila agad. Yung ating mga miyembro ng ceasefire committee, mga may experience yan sa ceasefire. Nandyan yung professor ng UP na malawak ang kalaman niya sa ceasefire agreements. Nandyan din mga general namin, membro ng committee. At tatalakayin nila ito. So may nakaset po sila na meeting. Meron. When will that be, Secretary? Itong September. So pagpasok ng September, yun ang kanilang mga pag-uusapan. Pag-uusapan nila. Para sa ganun, matiyak naman natin na ma-implementa na mabuti yung ceasefire natin. Alright. Well, apart from that, nagkaroon na tayo inclined na tayo magkaroon ng bilateral, nakausap niyo ba ang Presidente regarding sa bilateral ceasefire na ito? Hindi pa. Hindi pa kayo naka-report. Busy ang ating presidente. Ngayon nga, dapat nga nandun ako Mamaya, nandun ka din yata. Parangal yung mga, kasi araw ng mga bayani natin ngayon May parangal doon sa yung bang sementeryo ng mga bayani. Libingan ng mga bayani. Libingan ng mga bayani. Pero nandun sa presidente ngayon. Kaya lang na may commitment ako sa iyo, kaya palagay ko patawarin na lang ako ni Presidente. Diba? Bali, mamaya, magkikita tayo ulit doon. Baka pupunta ka ng Malacanang. Etong naging bunga nung inyong pagpunta doon. Ano-ano yung mahalagang initial na pagkasunduan na natin na parang, eto, tapos na tayo dito itong phase na to? Unang-una, Danny, dapat malaman ng ating mga kababayan nito na nung panahon ni Presidente Ramos, nagkaroon tayo ng 10 kasunduan. Ay ito ay dinagdaan ng ating mga membro ng ating panel. Dinagdaan niya. Kaso, nung itong panahon nakarang administrasyon, hindi nila siguro naintindihan ang ibig sabihin ng kasunduan. Hindi nila ginalang. Hindi nila kinilala ito. Siyempre, kung ikaw ba naman makipagkasundo ka katapos hindi mo igagalang yung pinirmahan mo, di para ka lumalabas manunuba. Kagaya ng ano? Kagaya ng halimbawa lang yung Karil, yung number 1 na pinag-usapan yung Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law. Nandyan nga yung provision tungkol sa yung paggamit ng landmines. Nandyan yung tungkol sa pangongolekta ng yung revolutionary taxes. Nandyan yan kung sana kinilala natin yan siguro, baka hindi nangyari mga yan. Kasi nandyan sa Karil na bawal yun dahil under the Karil, maliwanag na kapag may putukan, may bakbakan, ang involved lang yung mga combatants. Hindi pwede yung mga sibilyan, lalo na yung mga kabataan, yung mga estudyante. Yun. Bawal sa kanila mag-recruit ng mga estudyante, mga kabataan, gano'n. Bawal sila magharas o ng mga teachers, gano'n. Hindi ginalang ng ating nakarang gobyerno. Hindi binaliwala na yun. Pero on the other hand, may paglabag din doon sa kabila. Meron din. Diba? Dahil sila naglagay ng landmine, naglagay din sila at nagre-recruit din sila ng mga kabataan. So parang na lang, kapwa-tawad na lang tayo dahil parehong may kasalanan. Ayun na nga. Kaya dapat dito, yan ang magandang nangyari. Nag-usap kami at nagkasundo kami muli na yung 10 kasunduan na yon ay kikilalanin natin at igagalang. So pwede ba nating briefly yung 10 kasunduan na yan ngayon na dapat na ma-i-observe, Secretary Bebot?
Mahaba ba yan? But pero at least ang pinaka-importante kasi dyan, yung Karil. Okay. Nandyan yung kumbaga sa nandyan yung puso at diwa ng peace negotiation. Dahil nandyan nakatutok ang pwersa nila tungkol sa agrarian. Genuine agrarian reform ang hinihingi nila dyan. Dahil sabi nila, yung agrarian reform na pinapatupad ng gobyerno ngayon, pupeke yan, sabi nila. Okay. So, hindi sila tuwa. Binigyan mo nga ng lupa, wala naman tulong. Paano ma-develop, paano ma-cultivate ng manggagawa, ng magsasaka yung lupa. So, we entered into that already. Yes. So, in-agree na natin ngayon yung 10 na yon. Nagkasundo na tayo doon sa 10 na yon. Nagkasundo na, napag-uusapan natin yung tunay na agrarian reform. Okay. Reformang agraryo. Kasi ang sabi nila, yung ating pinapatupad na agrarian reform, peke. So dun sa 10 na yon, pumirma na po tayo. Napirma na natin yon. Kaya dapat igalang natin. Obligado tayo ngayon na tumupad po dun sa nakapaloob sa 10 na yan. Yes. Okay. At nung 25 yata, naglagda muli kami ng kasunduan na yung 10 yun ay igagalang na namin. Okay. So, yun ay sarado na, kumbaga. Sarado na. Done deal na tayo doon sa 10 na yan. Walang palusutan. Okay. So, sino po ang mag-o-observe ngayon nito para magsabi na, okay, tama, sumusunod kayo pareho, o magsasabi naman na, teka, may paglabag kayo. Sino ang mamamagitan doon? Dahil baka magturuan na naman, hindi kami lumabag, hindi kayo lumabag. Meron yung create under that agreement, meron na create na committee, yung Joint Monitoring Committee. Sila ngayon ang mag-aaral doon sa provision ng Karil at silang magpapatupad dyan. At kung may mga violations, sila po ang gagawa ng paraan para maparusahan yung paglabag. How are we sure po na we're still talking to the right people? Meron ba sila talagang control pa sa mga nasa ibaba? Kasi yan ang nagiging pangamba ng iba na, teka muna, parang di nyo naman kontrolado yung nandito sa ibaba parang di naman kayo pinapakinggan Tama yun, Danny, no? Ganyan din ang isip ng iba. Marami rin nag-iisip ng ganyan na kontrolado ba nilang pwersa nila. Okay. Siyempre tayo, Danny, bago kami nakipag-usap, bago kami binigyan ng utos ni Presidente Duterte na makipag-usap kami, siyempre merong report ng Intelligence Committee. Pinag-aralan nila kung ito ba meron pang kakayaan na mag-control sa kanilang pwersa. Okay. So, the fact na kami nakikipag-usap, ibig sabihin, ang assessment ng military intelligence community natin, sila ang may control. And legitimate pa itong usapan na ito. Why is there a need, Secretary, na yung mga consultants na nakabilanggo, yung mga nakabilanggo, sila pa yung wala bang ibang pwedeng pumapel dun sa papel nila, and there's a need for them to be released para sumama doon. Ganun ba ka-significant talaga yun, Secretary? Alam mo, Kadani, ganyan din ang isip ko nung araw. Bakit kailangan sila? Opo. Doon ko lang nalaman, nung nag-meeting na kami, na yung mga pinalaya nila, ito talaga yung mga mabibigat nilang miyembro. At sila yung mga may kinalaman sa mga pag-uusapan doon. Halimbawa, yung sa KASER, yung Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Nandyan nakalagda nga yung tungkol sa agrarian reform. Ang namumuno sa kanila si yung nakakulong, si Benito Chamson. Siya ang chairman ng Communist Party of the Philippines. At siya nakakalam, talagang matindi pag-iintindi niya, pagkaalam niya sa agrarian reform. Yan kasama dyan. Halimbawa, yung asawa naman niya. Ang asawa niya, si Wilma, siya ang Secretary General ng Communist Party of the Philippines. At siya ang chairman nila doon sa usapang end of hostilities and disposition of forces. Okay. So, ibig sabihin, ito yung mga talagang may nalalaman tungkol sa warfare at saka sa kanilang adlikain ng programa nila. So, sino-sino talaga yung mga nag-enter into agreement na masasabi natin, ito talaga ang mga taong kausap ninyo? Luisa Landoni? Joe Masison. Ang chief political consultant. Okay. Nandiyan si Luisa Landoni. Nandiyan si Asterio Palima. Nandiyan si Fidel Agcawili. Nandiyan si Alan Asmines. Nandiyan si Vicente Ladlad.
Nandyan si Rafael Bailosis, dating chairman niya ng CPP. Nandyan si marami. Okay. Nandyan si Connie Ledesma. Nandyan yung asawa ni Joma Sison, si Julie. Manang Julie, asawa ni Joma Sison. Nandyan yung dati kong pinalaya si Danny Boral, taga Bicol ito. Nandyan din lahat yung mga pinalaya ko nung araw, nandyan sila. So all of these are signatories din sa kasunduan, Secretary? Hindi, kasi ang kumakausap sa amin bilang representative nila yung 5 miyembro ng panel nila. Okay. Ang chairman ng panel si Luis Alandoni. Ang member niya si Fidel Agcavili. Member niya si Asterio Palima. Member niya yung asawa ni Joma Sison, si Julie, si Manang Julie. Yan ang 5 member. And sila mismo yung signatory? Sila ang signatory dyan. Yung nakita nyo sa balita nung araw, yun. Yes. Paano po natin i-concretize ngayon ito? Kasi this is just the first step. First step. Ang nangyayari kasi sa atin, sa mga nakakaraan, nahihilaw tayo palagi. Parang hindi tayo makarating doon sa dulo. Kasi hindi tuloy-tuloy eh. That's correct. May kasunduan, tapos nasususpend o nakakansela. Yes. Ngayon, ito tuloy-tuloy na. In fact, sa October 8 to 12, babalik na naman tayo sa Oslo. Okay. At pag-usapan muli yung mga dapat pag-usapan. Pero in the meantime, yung mga working committees magtatrabaho na dito sa Pilipinas. Ilang phases ho ba ito, Secretary Bebot? Para masabi natin kumpleto na. At yun kasi para syempre matignan namin, okay, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Kasi nakatapos na tayo ng first step natin. Nanggaling na kayo doon. And second will be October 8 to 12. Sabi po ninyo, no? Ilan ho ba ang yugto ito bago talagang makongkreto lahat? Siguro hindi na abutin ng 1 taon. Not more than 1 year? Not more than 1 year. Dahil nag-propose ako, sabi ko sa kanila, pagod na ang taong bayan kako. Pagod na ang ating mga kababayan dito sa nangyayari na kaguluhan. Siguro papanahon na kako na tapusin na natin itong usapang ito at magkakaroon na tayo ng final peace agreement. At sinabi ko sa kanila na ang aming timeline kako, yung panel namin, between 9 to 12 months. Pero kami conscious kami sa paborito ng ating Pangulo kasi ang paborito ng ating Pangulo 3 to 6 months. Okay. So, sabi ko ba, tatargetin nyo ng 3 to 6 months? Ang tinatarget namin, ang aming self-imposed timeline is 9 to 12. Pero conscious kami na baka sabihin ng Presidente hanggang 6 months lang kayo. Kundi pagtatanggalin ko kayo. Kaya pinaliwanag naman namin sa kanila at maswerte naman tayo at pumayag sila sa tinatawag na accelerated peace process. Okay. Ano ba yung dulon-dulon tinitignan natin para makuha natin talaga yung lasting peace between the NDF, CPP-NPA at sa gobyerno? Yung magkakasundo na tayo, mayroon tayong kasunduan sa social and economic reforms. Okay. Magkakasundo rin tayo tungkol sa political and constitutional reforms. At pagka nagkasundo tayo sa dalawang naiiwang issue na yan, magkakaroon na tayo ng tinatawag na end of hostilities and disposition of forces. So, dalawa lang actually itong kailangan masolve natin? Oo, yan na lang. Actually, yung pinakamabigat nga itong kasere. Dito pag-uusapan yung national industrialization. Pag-uusapan yung foreign policy. Okay. Pag-uusapan natin yung ayaw na ayaw nila yung EDCA. Ayaw na ayaw nila yung presence ng American bases. Okay. Yan, pag-uusapan natin lahat yan. Mabibigat yan kada. So, ibig sabihin, ito yung dapat na ayaw namin ito, kailangan magawa ng paraan. At mag-agree ang gobyerno na hindi mangyayari yung gano'n. Pero ang pahapyaw nga sabi sa akin, dali lang naman yung agrarian reform na yan eh. Ang hirap sa inyo, binigyan nyo ng yung aming mga magsasaka. Binigyan nyo ng lupa, pinababayaran nyo naman, sabi gano'n. Sabi ko, babayan mo ka ako, sabihin ko kay Presidente yan, palagay ko papayag na yung bibigyan ng lupa, hindi na sihingihan ng kabayaran. Pero what is the most difficult to comply dito sa parte ng gobyerno sa nakikita ninyo na maaaring kailangan muna natin talagang pag-isipan ng mabuti, ikonsulta rin sa mga mamamayan, meron ba tayong kailangang gawin na sabihin natin plebisito pa para lamang masabi nating payag ang sambayan ng Pilipino o ang nakararami sa mga Pilipino? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami.
Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Example natin Secretary Silvestre Bebot Belio III. Siya po ngayon ang DOLE o Department of Labor and Employment Secretary natin at concurrent chairman po ng Government Peace Panel. At kagagaling niyang alang ho sa Oslo, Norway. At kasalukuyang nagsasuffer pa sa jet lag. Pero pinagbigyan tayo para po maibalita niya sa atin kung ano yung daladala niyang magandang napag-usapan nila doon. At ito nga, na-discuss na natin yung ilang bahagi. At gusto ko lang malaman yan. Sir, ano ho ang pinakamabigat na i-comply, Secretary, doon sa mga hinihiling ng kabilang panig ng CPP-NPA and DF? Yung Kuya Danny, yung sabi ko, nandun sa yung sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Doon pag-usapan nga yung mabibigat na issue na kagaya ng genuine reform, nandyan yung foreign policy natin, nandyan din yung national industrialization. Ito mabigat ito dahil alam mo, yes. Gusto na nila na lahat ng mga industriya dapat nasa kamay ng Pilipino. Alam naman natin na napakaraming industriya natin pero ang may hawak mga foreigners, mga dayuhan. Yun ang pag-uusapan natin. So hindi ho ba nyo nakikita na parang kumbaga suntok naman sa buwan yung ibang hinihingi nila? Wala ho bang mga ganun na parang teka muna, parang yata ang hirap i-comply niya na parang it will take hindi lang Herculean task kundi talagang uphill na mahirap i-comply? Hindi naman, may kahirapan pero hindi naman imposible. Pwede naman i-address yung concern nila. Kagaya halimbawa sa issue on national industrialization. Sabi na, bakit yung industriya sa mining? Bakit ang nagmamining mga dayuhan? Yung industriya ng langis, bakit ang nang umawak dyan? Mga dayuhan. Samantala, atin yan, pag-aari natin yan. Talaga kung isipin mo, mahirap din Mahirap i-address yung kanilang concern. Pero meron mga tinatawag na creative formulation para ma-address natin sila. Kasi halimbawa, sa yung mining, may maliwanag naman sa ating saligang batas na pwede ka kung 51% ang may-ari Pilipino, di ba? Nakikipaglukuhan naman yung iba dahil may dami naman. Yun ang dapat doon, yung bantayan mo yung provision na yun na 60% Filipinos at 40% foreigners. Kailangan bantayan mo yan dahil kalukuhan niya kumisan. Karamihan dito na kunyari 60-40 pero 100% yan. Gumagamit sila, nabanggit mo Kuya Danny, na gumagamit sila ng dami. Yes. Yun dapat ang bantayan ng ating Securities and Exchange Commission at bantayan din ng ating Bureau of Internal Revenue at bantayan din ng ating Department of Trade and Industry. Ang hirap kasi kumisan, ginagawa nila yan, alam nilang ginagawa nila yan, pero hindi natin ginagawa ng paraan. In other words, kulang tayo sa implementasyon ng ating mga batas. Yan na lang tungkol sa minimum wage law Yes. Nandyan ang batas, pero hindi tinutupad yan. Pumunta ka sa mga malls yan. Bilyon-bilyon ang kinikita ng mga malls na yan. Pero tingnan mo sweldo ng mga empleyado nila. Hindi sumasang-ayon sa ating batas. Kulang ng implementasyon. Pagkukulang ng Department of Labor yan. Ikaw na ngayon na nandyan. Kaya nga, sabi ko, by year 2016, i-reduce natin yung ENDO. I-reduce natin yung contractualization by 50%. 2017, i-reduce natin 100%. Wala nang endo-endo, wala nang contractualization. Kasi pumunta ka lang dyan sa Jollibee. Yung nagbebenta sa'yo ng hamburger, hindi yung 5 months lang yun, 6 months, wala na yan ganyan ang ginagawa dahil kulang tayo sa implementasyon. Pero wala na, less than 5 months na lang natitira sa'yo bago mag-December para ma-comply mo yung 50%. Nag-start naman nung July. Okay. Pero malapit na nga mag-December. So ano na estado niyan? Sabi ng mga inspectors namin, yung mga regional directors namin, kakayanin nila 50%. Pag hindi makaya end of this year, kasi pag hindi ko nagawa yan,
patatalsikin ako ng presidente ka ako. Bago ako patalsikin, kayo muna patalsikin ko. Kaya mauna na kayo sa akin. Pero ngayon ba, saang aspeto nyo masabing nagkaroon na ng pagbabago? Well, unang-una, magandang balita ito. Kausap ko yung mga employers. Okay. Yung malalaking mga grupo, yung mga ECOP, yung Employers Confederation. Nakausap ko rin yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Sabi nila, ipaliwanag mo lang sa amin ang ENDO, ipaliwanag mo lang sa amin ang contractualization. Kami ang susunod. Sabi ko, sabihin, Secretary, sa tagal nila to, hindi nila naintindihan yan. Yun ang sinasabi. Baka naman totoo. Totoo kasi marami. Sila yung mga lumalabag din dun, di ba? Siguro, bigyan natin silang benefit of the doubt na akala nila tama yung ginagawa nila. Then yun ang tinuturo sa kanila. So napaliwanag niyo po ang mali sila? Magkakaroon ng seminar. Ongoing na. Okay. Kasi sabi ko, I'll give them 1 to 2 months for the seminar para magkakaroon na sila ng pagkiintindi. At sabi nila, pag naintindihan na namin, kami na mismo mag-implement. Wala na yung ENDO, wala na yung contractualization. Sila mismo. Sila na mismo sabi. So, may taning na kayo sa kanila. Anong taning nyo sa kanila po? Pag hindi natupad yan, kami na magsasara sa kanila. Talaga. Baka mamaya kayo maipasara ng mga yan. Kasi marami nang ganyan na nangyayari. Sabi nung ganito gagawin ko. Ayun, natanggal. Bukas makalaw. Laki presidente. Pero yung ating negotiation, Secretary, negotiation kasi, ang ibig sabihin, hindi naman one-sided. Correct. Give and take yan. Ano ang ini-negotiate naman natin in return para na gusto nating, teka muna, hindi naman yata pwede huyang ganito. Hindi naman, parang, baka naman baka naman kayo masyado namang sobrang spoiled na pagka ganun ang gagawin natin. Kagaya, halimbawa, i-release lahat ng political prisoners. Susundin ba natin yan? Depende yan, Kuya Danny. Merong tinatawag na i-release on humanitarian grounds. Yung mga nagpa-70, may sakit. 75 na, kawawa naman, dapat siguro palayain na yan, gano'n. At meron din yung mga sakitin, gano'n. Acceptable naman po ba sa kanila? Acceptable naman, no? Na ito lang ang i-release natin? Meron din. Ang gusto nga nila, lahat. Lahat ng kanilang miyembro, kanyang mga sundalo, kanilang leaders, ito palalayain. Ang sabi naman ng ating presidente, maliwanag sinabi niya, I'm ready to declare a general amnesty proclamation. Subject, of course, to the concurrence of Congress. Okay. Pero, sabi niya, kailangan meron naman tayong kasunduan na wala na itong kaguluhan na ito. Tapos na ang gera. Ayun. So, yun ang binitawang salita ng ating Pangulo. You sign a peace agreement and I'm willing to declare a general amnesty proclamation. Yun ho bang mga nirelease kagaya nila Tiamson na mga consultants, will they be out for the rest ng negotiation o for the duration of the negotiation? So which is ang nag-umpisa tayo 1 year. Which is 1 year ang sinasabi natin. So isang taon. Libre kayo sa loob ng isang taon. Para makapag-negotiate kayo. Okay. So sila ho ba'y mananatili sa Oslo? Babalik na sila dito sa Pilipinas? Siguro babalik sila dito. Anong gagawin na sa paano sila mabubuhay doon? Pero siyempre nagre-reunion pa sila nung matagal sila nagkikita. Yes. Ang balita ko dumaan muna sa Netherlands. Okay. At magkakaroon sila sa ganong reunion, konting banding, And then siyempre uwi rin sila. Ano ho ang initial ninyong dadalhin sa presidente and ano ang i-report ninyo sa kanya? Mauna na ako. Para sabihin sa kanya na ito ho ang mga dapat nating mai-comply naman on our part dahil ito yung aming pinagkasunduan doon sa Oslo. Papakita na po namin sa kanya yung aming pinirmahan na kasunduan at ipapaliwanag namin kung ano ang obligasyon ng gobyerno. At alam naman namin na yung prinamis namin noon, yung kasama sa kasunduan namin ay sa kagustuhan din ng ating Pangulo yan. Hindi naman kami basta makipagkasundo na hindi muna nangungonsulta sa kanya. So, alam namin yung
aming marching orders. Yun ang ginawa namin. At pag nagkita kami sa ating Pangulo, sasabihin namin, boss, itong ginawa namin according to your instruction. Gano'n. Okay. So what's the first thing that we will comply na dapat magawa natin on our part ngayon doon sa mga initial talks po ninyo na pagbabalik ninyo dito o dapat ito magawa natin para maipakita natin sa kanila seryoso tayo sa usapang pangkapayapaan? Well, unang-una, we will have to already schedule yung meetings ng reciprocal working committees. Okay. Kasi sana gusto namin dito na sa Pilipinas. Ang problema kasi si Joe Masison, yung kanilang chief political consultant. May problema Merong problema yung terrorist tagging Yes, ng US. Hindi siya makalabas kasi pag lumabas yan, hindi na makakabalik. Makahuli siya ng Interpol. Yes. So, habang hindi pa natatanggal yung terroristing na yon, siguro doon muna kami sa Norway. Pero yung mga committees, pwede dito sa Pilipinas. Maaaring dito gagawin na nag-alok si Mayor Herbert Bautista, by the way. Nandun si Mayor Herbert Ano nga ba ginagawa ni acting mayor doon? Bakit acting? Sabi niya sa akin, acting mayor lang daw siya dito sa Quezon City. Advisor siya. He volunteered to be an advisor. At marami naman siyang naibibigay na inputs during the discussion. Aktibo siya. Okay. So anong in-offer ho ni Mayor Bistek? Yung unang committee hearing, yung meeting ng yung socio-economic reform, dito gagawin. Kasi member ka doon Siya ang doon, siya ang advisor doon sa grupo na yun. So, dito gaganapin sa Quezon City Kasi sir, kung ang may problema lang naman sa Joma, pwede naman ng conference call di ba? Kagaya na ng Skype, lalo na kung maganda at mapabilis dito yung... Dapat nga nung magpipirman kami, mag-usap si Presidente at saka si Joma Okay. Wala, palpak yung yung internet natin dito. Yung globe dito, palpak. Hindi makapagpunik sayang sabi nila pagka smart. Basta siguro tignan din, masyadong inefficient ang globe service. Kahit smart, ganun din. Lahat yata. Siguro Walang trabaho yan ng NTC. Parang walang matino kahit isa. Oo nga. Parang wala sa natin dito, parang walang maaasahan dun sa... So talagang yun ang isang problema. Pero yung buong schedule, sir, ang nakaschedule pa lang October, wala pa yung the rest. Meron na hanggang up to the end. Hanggang December na yan. So hanggang December meron na kayong schedule. So the other one is October. September. Meron September 20, 21, 22. September, tapos October. October. Yung lahat ng committee na yan, magmi-meeting. Pero hindi ito yung sa Oslo. Yung sa Oslo, October. Yung sa Oslo, October. 8 to 12. Okay, tapos... Balik na naman kami doon. Tapos ano pang kasunod? Na Oslo uli? Depende sa report ng mga committees. Okay. Kung kailangan magmi-meet ulit, magmi-meet ulit. Pero kung bakasan naman sa October, tapos na ang kasunduan, hindi na. Pwede na. Diba? Pwede. Di kaya may storbo ka sa pagiging dole secretary niyan? Pag pumunta ako doon, dadaan muna ako sa kwan. Gano'n ka na Saudi. Titignan ko kung naiuwi na namin yung ating mga kababayan. Kasi marami yung gustong umuwi. Ang dami nga akong may problema. May sweldo ka ba dyan, sir? Na separado? Sa pagiging chairman ng peace panel? Wala. Wala ko kasi bawal yun, di ba? Oo nga, may utang sa akin ng presidente. Pero ngayon, dito ngayon sa Department of Labor, pag-usapan ho natin itong nagiging problema natin. One, madalas nakikita nyo sa, baka hindi nyo pa ho alam di ba yung ating, pag nagbabasa yung classified ads, nabubisit ako Gahanap ako ng trabaho. Sabihin ganon, age, 25 to 35, hindi na ako pwede. Puro ang ganon. Wala yun. Ayun nga, may batas na ngayon na nagbabawal sa age discrimination. How are you going to implement that, sir? Kasi, let's face it, talagang ganyan, dinidiscriminate pag nakakita, apply ako, tanda-tanda mo na, apply ka pa na, hindi ka na pwede dito, mga ganon. Pero actually, Kuya Danny, mali yun Kasi kung ako, halimbawa, ang employer, pipiliin ko yung may experience. Ba't nakukuha ng baguhan, tuturuan mo pa yan? Pero ako naman, yan din ang inilabang ko dun sa matanong sa akin nun. Bagong graduate lang ako, tinatanong ako na experience ko. Sabi ko, kung lahat ng mag-interview sa akin, tatanong ako experience, hindi na ako magkakaroon ng experience, di ba? Dahil wala pa nga ako experience, kaya nga ako naghahanap ng experience Both sides, di ba, Secretary? Yung bata, masyado, bago pa lang, yun naman iba,
pagka matanda na. So, sila na pagka sobrang tanda, baka mapaaga ang retirement. Gano'n. Oo, tsaka baka may dementia na. O, ano. Paano natin babantayan? Kagaya ko, ilang taon na ako, hindi pa naman ako mukhang tanga eh. Oo. Oo naman. Tsaka hindi ka naman wala ka naman mukha, hindi mo naman mukha yung edad mo eh. Mas mukhang bata ka naman sa edad. Huwag natin mag-usapan yung edad. Mahalata nyo ang ilang dekada na siyang nakikipag-peace negotiation. 4 na presidente na pinaglingkuran ko eh. Pero yun nyo inabot niya pa si panahon ni Manuel Quezon. Panahon ni Manuel Quezon. But Secretary, paano nyo babantayan ho yun ngayon? Kasi ang dami-dami yung mga ganyan. In reality, talagang tinitignan yung age eh. Hindi. May gagawa tayo ng, kasi batas pa lang yun, Kuya Danny, no? Gagawa pa tayo ng implementing rules and IRR. Okay. So, siyempre, titiyakin natin na mawawala na talaga yung discrimination na yan. Bagamat ako, hindi ako naniniwala na ikaw employer. Bakit ka magdi-discriminate against yung halimbawa 45 years old? Kung between 21 and 45, mas gusto ko na yung 45 dahil may experience yan eh. May experience na yan. At kung magre-retire man yan, age 65, 20 years mo pakikinabangan yan eh. Pero again, sabi mo nga, merong mga gusto na batang-bata, ganun, lalo na kung maganda. 18. Kaya nga dapat meron din discrimination sa yung mga hindi maganda. Saka, ganun eh. Parang, dapat may batas na gano'n. Hindi kasi lagi yung nakalagay naman eh. Pleasing personality. Dapat with pleasing personality, di ba? Parang, wala ba kayong rule dyan, sir? Dapat bawal din yun eh. Paano wala ba kayong rule dyan? Paano naman ako? Di ba? Parang mga gano'n, di ba? Yung mga walang pleasing personality. So, anong mga bago ngayon na i-impose sa Department of Labor and Employment? Well, unang-una, Kuya Danny, malala mo nung sinabi ko may hotline kami. Yes, correct. Effective September 1st, meron na kaming hotline. Pwede niyong tawagan yan. September 1st. 24/7 yan. 24 hours, 7 days a week yan. Open yan, linya na yan. Kung meron kayong reklamo, parating sa amin. Ano po yung ano na yan? Ang binigay kong number sa PLDT, sabi ko, ang gusto ko number 2323. 2323. Oo, 2323. Buti hindi naging 123. Parang mahirap. 2323. Kasi birthday ko yan, kaya hindi ko makalimutan eh. Okay, 2323. So yan na po ngayon yung 23 lang, wag na yung month kasi baka daming tawag sa 1923. Hindi, pero ano po yun? By September 1, yun na po i-dial namin. Hotline yan. Tapos meron na pong mga agent na sasagot. Meron yan, 24 hours yan eh, 7 days a week. Yan 2323 sa mga merong labor problems, yung may mga illegally dismissed. Okay, yung mga reklamo. Yung mga kulang. Kasi meron kaming nahuli, may nagpunta sa aming babae na nasa manpower agency sila. Ang binabayad daw nila 200 lang a day. Tapos sobra-sobra ang kanilang oras sa pagtatrabaho, hindi binibigyan ng overtime. So, pinapuntahan ko. Totoo. Kaya sabi ko, dagdagan mo pa ang violation para papasalan natin ka ako. Ayaw ko kasi yung suspend lang eh. Kasi kung suspend lang, hindi mo ma-monitor kung talaga na-suspend. Baka yung inspector namin kotongero, walang mangyayari. Kaya, i-inspect ulit kung mabigat-bigat ang kasalanan, closure na, i-cancela ang lisensya. Yung iba naman pagka nasarado, papalit lang ng pangalan. Yun ang bantayan. Ilipat na naman. Kaya inihinto namin lahat ngayon ng pagbibigay ng lisensya. Ngayon yung sa national wage natin, ano po ang nyo dito, input ninyo dito, Secretary? Kasi di ba parang ang gusto mangyari ngayon, pare-pareho na sweldo kahit nasa probinsya, kahit nasa metro or ganyan. Ano bang input nyo dyan, sir? Well, unang-una, kunin natin yung regional reports. Kung ano ang pag-iisip ng mga, unang-una, yung mga apektuhan yan, yung mga nasa probinsya, mga employer. Yung mga employer, alamin natin, bakit mas mababa ang sweldo dyan sa Limbawa sa Davao kaysa dito sa Manila. Bakit mas mababa ang sweldo dyan sa Isabela, bayan ko yan. Samantala, kung tustusin mo, mas murang bilihin doon eh.
Bibilin mo yung mas mahal. Mas mahal. Oo, kasi mas malayo bago makarating. Kaya mas galing mahal. Gasolina lang, mas mahal eh. Correct. So, pinag-aralan ngayon yan at gusto ng ating Pangulo na ang sweldo sa Manila, Metro Manila, parehas sa sweldo ng mga taga-probinsya. Para sa ganun, maiwasan natin yung migration. Maraming taga-probinsya pumupunta dito kasi mas mataas ang sweldo. Dumadami ang tao dito, problema ang traffic. That's correct. But there will be a need for legislation dito, sir, di ba? Yes. The same manner na kagaya po ng mga issue natin with the peace negotiation, there are things na kailangan po ng legislation. Meron talaga. Hindi lang legislation, baka magkaroon ng ng constitutional amendments. So, yun, Paano ho ngayon yun with regard to just like yung legislation? Meron ba kayong mga kasama from the legislative department sa peace panel na talagang... Meron tayong mga advisors from the peace panel. Okay. Meron nang pumunta doon kasama namin si Congressman Yap. Okay. Yung dapat nung una kasama si Senate President Coco Pimentel, pero na-busy ata siya. Wala sa schedule, so baka sa susunod kasama na siya. At sa Congress baka kasama yung tukayo ko si Bebot Alvarez. Which is very important kasi meron nga pong element of legislation na papasok dito. Dapat malaman na nila para magbigay na rin sila ng input. Well, yung negotiation will be at least for 1 year. But the implementation ho nung mga mapapagkasunduan ninyo, can it be done within the administration's period? Kasi ang nagiging problema po minsan, kung hindi ma-implement dun sa duration ng administrasyong kasalukuyan, pagdating ng panibagong administrasyon, wala na naman. Kaya nga, Kuya Danny, sinabi namin sa kanila, dapat bilisan natin yung ating kasunduan. Para sa ganon, kung ano man legislation o amendment na kailangan sa ating saligang batas na kailanganin, kailangan maisapatupad agad. Para sa ganun, ma-implement. We have to give the President not less than 4 years to implement kung ano man ang nilalaman ng ating kasunduan. Mukha naman na-realize nila na kailangan talaga i-fast track. Para sa ganun, makikita nila talaga yung implementation. Kailan yun masasabing huli ang implementation at hindi kayang matapos, Secretary Bebot? Kung lumagpas ba halimbawa itong negotiation ng next, kasi sabi nyo nga at least dapat 1 year lang so by next year, kung lumagpas ba kayo ng 1 year, you think that the remaining years ng administrasyong Duterte will not be feasible na po para i-implement yung mapapag-usapan nyo? Kakayanin siguro. Kakayanin pa naman. Kasi unang-una, pag nailagay na yan, lumabas na lang sa batas, implementation na lang kailangan yan. Yes, correct. Kung magkaroon tayo ng constitutional amendment, tapos na, may amendment na. Yung implementing law na lang kailangan. So, mas mapadali na yan. And hopefully, yung nga, inaasahan namin na kung maaari, we can come up with the final agreement within the first year of the President. Para sa ganon, yung susunod na 5 taon, yun na ang trabaho ng Presidente na implementa yung mga reforma na yun. Dahil importante yun Kasi Kuya Danny, yung kapayapaan naman hindi nakukuha sa sa pirma Hindi naman yan What is important is that you address the root causes of the armed conflict. Bakit tayo nag-aaway? Bakit tayo nagbabarilan? Bakit mayroon mga komunista na lumalaban sa ating pamalahan? Yun ang dapat nating address. Simple lang naman kung gusto mong malaman. Unang dahilan kung bakit mayroong kaguluhan sa masa. Sobrang kairaman ng ating mga kababayan. Walang pera pambili ng lupa, walang pera pambili ng bahay, walang pera pang edukasyon ng anak, walang pera para sa Medicare. Kaya tayo nagkakagulo dahil dyan Dahil yung mayaman, yaman ng yaman, yung mahirap, lalong yung mahirap. Kaya yun ang dahilan. One, pangalawa, yung walang justisya. Si Presidente mismo nagsabi, para makakuha ng warrant of arrest, taon-taon pumunta sa Supreme Court. Tanungin mo sa kanila kung ano yung mga kaso. Meron diyang kaso pending for 15 years, 20 years.
Anong klaseng hustisya yan? Yun ang dahilan kung bakit tayo. Yung iba naman, pagka malakas, madaling nakakakuha ng warrant of arrest. Diba? Minsan nga, nauhuli ka kahit wala ka warrant of arrest. Kung minsan nga yung ano, gano'n nangyayari. Yung pumunta ka sa baryo, yung magsasaka pag ninakawan ng kalabaw yan, hindi pupunta sa pulis yan. Kasi pag pumunta sa pulis, madagdagan ng nako ng kalabaw niya eh. Kaya pumupunta sa NPA. That's correct. See? Because of the justice that we have. There is injustice, hindi justice. Oo nga, dati naging Department of Justice Secretary kayo, no? 'Di ba? Maraming talagang alam na alam ninyo diyan kasi maraming loko-loko dun sa mismong ano. Oo, kaya nung araw sabi ko nung Secretary of Justice ako noon ni Cory, sabi ko, Fiscal, pag may kaso na pumasok sa iyo, bigyan kita ng 10 days, bigyan mo ng ano. Kailangan in 30 days ma-resolve mo yung kaso. Ganoon. Kasi kung hindi mo bigyan ng gano'n, baka abutin ng siyam-siyam, nailibing na yung tao, wala pang kaso eh. Kasi ang daming palakasan, Secretary, di ba? Correct. Parang kaya naging justice yung isa dahil inilabi ng ganito, inilabi ng gano'n. O ayan, kasuha mo si Bebot, pag nakasuha mo, mapapromote ka. O yung mga gano'n, di ba? Ayun ang problema. Hanggang ngayon paniwala ng taong bayan na ang katarungan ay para lamang sa mayaman at ma-impluwensya. Ayun. Kaya tayo nagkakagulo eh. Yung bang jasig, ano bang significance ng jasig sa usapang pangkapayapaan, Secretary? Kasi iba, pag nadinig jasig, akala nila kinakain na mainit sisig yun eh. Iba naman yun eh. Anong significance mo yan? Yung jasig, isang kasunduan na kung saan yung mga kasamaan nila o leaders nila nakasama sa pag-uusap ay mabigyan ng safe conduct pass. Ibig sabihin, pag may safe conduct pass ka, hindi ka pwedeng huliin. Hindi ka pwedeng huliin sa buong bansa. Para sa ganon, ay makasama ka sa pag-uusap. Yun ang dahilan kung bakit nakalabas yung ibang leader sila. Kaya pag laging may ganon. Para they can participate in the peace negotiation. So pwede na silang free ngayon sila to move around. To move around. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag free ka, pwede ka namang kumawa ng kalukuhan. Pwede kang pumatay. Pumatay, gano'n. Basta sumunod ka sa batas pa rin. Sumunod ka sa batas lang. Kung hindi, ulihin ka. Hulihin ka. So walang visa nung safe conduct pass. Ako mag-i-issue niyan eh. Yung safe conduct pass. Submit sa akin yung mga pangalan nila. Well, JASIG is not an immunity. Hindi. It's more of a pass. Pass lang. Para pagka, teka, ikaw, ano ka, di ba? Teka, hindi, meron akong safe conduct pass. Kasama ako doon sa peace talk, sasabihin. Okay. So, pero kung nandun ka nagsusugal sa isang tupada, bawal yan, di ba? Pwede kang hulihin. Pwede kang hulihin. Yun ang violation, sugal. So, ngayon, ilan ho na-issuehan na ninyo ng safe conduct pass? Hindi pa ako nag-issue kasi binigay lang nung 26 yung listahan, 87 doon alias. Alias yan, yung 87. Yung 54, yung publicly known, kagaya sila Joe Masison, Romel Andoni, yun. Pero yung 87, puro alias yan. So ang kabuuan ho ng bibigyan nyo ng safe conduct pass is how many? 87 plus 54 is 141 yata. So bakit ho ganun karami? Will these people be Hindi, ito yung mga safe conduct. Kasi mga commander halimbawa yan kailanganin nila sa sa pagdating sa issue on ceasefire, siyempre hanggang kailangan. Pero dami naman, sir. Dami na, ganun ho karami kailangan talaga. So all of these people will be issued. Nag-meeting yan regional pag may-meetingan yan kasi yung monitoring ng ceasefire kailangan i-monitor mo buong Pilipinas Hindi kagaya yung problema natin sa MILF doon lang sa Mindanao. Pero ito buong bansa may pwersa sila. So kailan ho ang deadline nyo to issue the safe conduct pass? Actually, hinihingian na ako Sabi ko wala pa akong yung forma. Kaya gagawa ko perting bukas, kukunin ko yung listahan, saka ako mag-issue. Pero hindi naman nila makuha, kaya nandun pa sila. Okay. So siguro pagdating na rito, kukunin na sa akin sa September. Bigay ko na sa kanila. At yung mga nakakulong na iba na nando doon, pwede nang papalayain na. Papalayain na. Pero tandaan pa rin sa proseso. Okay. So nga dalawa pa na tatlo pa. Ano ang timetable natin doon para mapalaya lahat yung nando doon sa yung i-issue niya? Wala na, yun na lang tatlo. Napalaya na lahat yung
Okay, yung mga participants nila. Okay, malaya na lahat. Yung 87, nasa labas yan. Siyempre, yan ang pwersa nila. Yes. But they will still be needing the safe conduct pass. Yes, which will be issued, ang deadline ho ninyo will be when? I-issue ko, halimbawa, ang pangalan nakalagay doon Juan de la Cruz. Okay. Isuhan ko siya ng Juan de la Cruz. Ano? Ngayon, pagka nahuli siya, papakita siya ikaw ba talaga si Juan de la Cruz? Yun ang problema ngayon. Kaya meron kaming tinatawag na verification process. Okay. Kung bigay mo sa akin pangalan, alias mo, magbigay ka rin sa isang envelope. Yung tunay na pangalan mo kasama ang picture mo. Okay. Para pag nahuli ka, sabihin mo ako si ganito, halika, tignan natin kung ikaw yun. Yun nga yun. May verification process yan. Hindi ba, papayag ba sila nun? Papayag sila. Kasi paano naman ako mag-issue Kasi baka sabihin ng iba, paano yan? Di ma-identify na kami. Talagang kami, mga alias-alias na. Yung envelope na yun, ilalagay sa sealed envelope yan at ilalagay natin sa isang deposit bank sa bangko. May hawak na susi yan, yung kanila, isa, sa amin isa, at saka isang neutral. Na hindi pwedeng... Hindi pwedeng buksan kung hindi kayo nandun, tatlo. So pagka may nakaalam kung sino talaga tunto ang pangalan, ikaw lang may kasalanan. Gano'n ba? Ikaw may... Hindi ko malalaman kung hindi kasama yung kanila kasi tatlong susi yan para mabuksan. Pero syempre, pwede nyo i-screenshot ng telepono nyo yun. Di ba? May file na kayo. Meron na kayong gano'n. But just the same, this will be issued po in the soonest time possible. Yes. So anong expectation natin na ma-issue itong Safe Conduct Pass? The earliest within this week. So within this week, mai-issue na po lahat yung ano na yan. Pero hindi man nila makukuha dahil sila naman kukuha. Nandun pa naman sila. Nandun pa sila. Then they will be coming back. Kailan ho schedule nila to come back? Sabi ni Mr. Agkawili, first week of September, nandito na siya. Para kukunin yung kanila. Okay. And yung local meeting dito is scheduled September 21. Yung dito lang lahat. Pero hindi kasama yung mga nasa Oslo, Norway. This is going to be a very tedious task para sa inyo. And we will be flying in and out of the country para kayo ay makapag... Hindi, sa panel lang ako. Pagka committee, meron mga committee members yan pero what I'm saying is kung Oslo pag-usapan, kasama kayo palagi doon, di ba? Pero sabi ko na, itatama namin sa Friday, Saturday, Sunday para isa lang absent ko. So Friday, Saturday, Sunday, tas balik na kayo agad. Okay. So we wish you good luck, Thank you. Secretary. And we're looking forward po dun sa mga iba pang mga actions ninyo, especially sa Department of Labor. Yung bang NLRC, may hand ba din kayo dito? Sa National Labor Relations Commission. Ano ang pagbabago dyan ngayon? Kasi marami yung lagayan din dyan dati. Di ba? Marami ako nadinig Pero siyempre, nagpe-performance audit ako. Marami na ho ba kayo napatalsik? Ilan na ho ba wala pa nga, Kuya Danny. Ako lang siguro ng department, wala pa pinatalsik. Kasi ayoko naman magkamali mamaya yung napatalsik mo, yung dapat hindi mo patalsikin Kaya kailangan ng performance audit. Doon, on the basis of the result of the performance audit, doon ka na mag-recommend kung sinong alisin na lang. So one final lang, doon sa SESO, kasi ako nakikita kong isang problema, kagaya halimbawa, last time, nagkakaroon ng diferensya ang civil service doon sa ibang ahensya natin ng gobyerno. Like halimbawa, there was one time na ang Bureau of Immigration excuse me, nagkaroon po ng problema dyan sa na yan. Parang sabi nung isa, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Hindi mo ako pwedeng ilipat kasi ganito, nagreklamo sa civil service. So pina-retain siya. Sabi naman ang kinakatwiran kasi nung head, hindi kita pwedeng tanggalin, pero dapat pwede kitang ilipat ng kung nakapareho ka na salary grade. Kung Director 3, pwede kitang ilipat Director 3 ka ng isang ganito, hindi ka bumaba ang sweldo mo. Ang iba pa nga, hindi ka lang ililipat, ilalagay ka lang sa pool. Yes. Pool ka lang. Pero ito, natalo sila doon dahil nagdesisyon ng civil service at sabi nila hindi pwedeng alisin yan dyan. Kaya ngayon, halimbawa, ako ang ng commissioner ng immigration, yung aking head ng intelligence, hindi ko matanggal, hindi ako tiwala sa kanya. Kaya siya maglalaglag sa akin. Hindi wag mo siya bigyan trabaho. Ay, problema nga, hindi nga, walang gagalaw at yun ang nagiging problema. Kaya maglagay ka ng iba. I-designate mo lang. Bigyan mo ng power yun.
So, sa inyo ba, hindi nyo nakikita itong isang problema ito because of the civil service thing na dapat ma-actionan din at mapag-usapan, well, probably pero kung through gaya ng legislation. intelligence officer, kailangan highly confidential position. Correct. Hindi dapat yan career. Correct. Kasi kung ikaw ang boss, yung intelligence officer mo, dapat mapagkatiwalaan mo. Pero alam mo, may mga dinatnan sila na nanggaling dun sa loob at seso, yun ang hawak na position. May mga ganyan nung instances before Yung nga, ang gagawin mo lang, i-float mo lang. I-float mo lang. Sa sidelight mo lang. Siyempre, kung talagang manipis ang balat, baka aalis na lang kusa yan. Pero kung talagang makapal, sige. Patigasan ng mukha. Patigasan ng mukha. Dito lang ako, hindi nyo ako patalabahin, magsusweldo ako. So wala ba ngayon mga nakikita kayong dapat na masilip dito through legislation? Dapat talaga pag-aralan niya ng civil service at saka siyempre Department of Labor din. Kaya lang sa Department of Labor, private kami wala kaming sa government. So civil service basically yan. Saka yung Career Executive Development Academy, dapat yun din pag-aralan nila. At baguhin nila baguhin nila lahat mga policy. Na kapag ikaw career ka talaga. Hindi yung sasabihin na, sige, hindi ka nga matanggal, i-plot ka namin, ganon. Useless na yung pagka-career official mo. Nakita nyo na ho ba ngayon kung anong current na statistics ng unemployed sa atin sa Pilipinas? Malaki-laki. Malaki. So anong papel po na ginagampanan ninyo ngayon para mabawasan ang unemployment sa atin? Well, unang-una is to create job opportunities. Kailangan, para magkaroon ng job opportunities, there must be more investment. Para pagka magkaroon ng investment, kailangan magpakita ka ng climate doon sa bayan mo na pwedeng investable yung itong lugar mo. Kaya number 1 ng ating Pangulo yung kapayapaan. Walang mag-i-invest sa atin dito kung puro gera narinig. May yung ransom dyan, ransom dito, puro droga dito. Hindi ko akalain ganun pala karami ng mga durugista sa atin. Yung nag-surrender na mag-1 milyon na. Sa akin marami na wala pa sigurong 10% yun correct. Kaya nga. Maraming katabi. Baka mamaya sa opisina mo may katabi ka. Ganun din. Hindi malayo kasi doon sa bayan ko. Grabe ang kapitbahay ko lang nagbebentahan ng droga So ano ang target nyo sa sarili nyo na maging angat ng employment sa Pilipinas? You as Department of Labor Secretary. Well, unang-una, we are doing everything to attain peace in our country para magiging investment friendly yung ating country. Then, ipakita natin na aside from yung peace and order, meron tayong tamang infrastructure. Yung ating communication, baguhin natin. We'll ask PLDT to improve its services, and then yung Globe lalo. Yung Globe, halos wala akong makakontak dito Totoo. Pareho tayo. Ako naman, smart naman ako. Sabi nila, pagka smart ka daw, mag-globe ka. Kaso hindi naman, ganoon. Parang pareho lang din Mapa-smart, kailangan ng infrastructure na yan. Yan importante. And then, kailangan palagay ko, kaya naman ni Secretary Tugada yan Yung problema na sa traffic. Pag hindi mo naayos yan, walang pupunta rito mag-invest. Are you hosting different, ang Department of Labor po, meron ba kayong mga job fairs na ina-host? Plaplanuhin pa namin yan kasi gusto ko yung mag-job fair kami, talagang totoong job yan. Saan kalukuhan yung ginagawa nila Parang display lang. Display lang yun. Kunyari, forma lang wala pala talagang trabaho But you're coming up with job fairs? Unang-una gawin namin region-wide muna. Kasi mas kailangan dun sa probinsya. Huwag dito masyado sa Metro Manila. Overloaded tayo ng mga empleyado dito. Tsaka yung mga job mismatch pa natin. Marami pa tayong mga problema. Well, Secretary, alam kong kayo lalagari na naman dahil from here, you'll be going to Malacanang. Hindi na. Tapos na siguro mamaya meron pa uli. Meron pa ulit mamaya ang hapon. And good luck po sa inyong pakikipag-usap. Salamat. At sana makapahinga kayo ng konti dahil pa kayo? Lutang pa ang utang ninyo. Department of Labor and Employment Head and concurrent Chairman po ng Government Peace Panel, Secretary Silvestre Bebot Bello III. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.